wag daw tayong magtalo tungkol diyan sa gentleman's agreement kung totoo ba yan o hindi. Ang fukusan daw natin yung ginagawa ng China sa atin. China daw ang kalaban natin. Huwag na tayong mag-abala dyan sa gentleman's agreement na yan. Dinidistract daw tayo ng China. Oh, yan yung sabi ni Yan yung sabi ni Gibo. Oh. Parang tutol na tutol siya at hindi siya kumpiyansa dun sa sinasabi ni Gibo na wala naman talagang silbi. Itong vlogger na ito, kaya ko ito idol, alam kong abogado ito. Tataka nga ako bilang abogado at yung gentleman agreement na yun, ang dami ko na rin namang narinig ng mga komento ng mga abogadong katulad niya. Na itong gentleman agreement na gusto nilang ipangtira, ipambira sa mga Duterte, ito tinatawag na null and void. O bagay, walang saysay, useless. Useless na agreement. Kaya ito, kahit itong ating defense secretary na nga, siya na rin ang nagsabi na hindi dapat ito pinagpupukusan ng pinag-uubusan ng panahon. Dahil ang kalaban nga rito natin ay China. Hindi sa halip na yung Duterte, pagsisirain natin at bigyan ng sisi kung ano man yung mayroong problema ngayon dyan sa West Philippines, kung ano man yung tension na nararanasan yan at nakikita nating lahat. Yun ang dapat pukusan, yun ang pinaparating ng ating Defense Secretary na si Gibo Teodoro. Pero tingnan nyo kung gaano kahigpit ito. Talagang ayaw bumitaw sa gentleman agreement ng abogadong ito. Inatuloy yung abogado to, dapat na alam niya ito. Tuloy natin. Ano ang hindi tayo sang-ayon? No? Anong hindi tayo sang-ayon doon sa sinabi ni Gibo? Tuloy, walang namang conflict akong nakikita eh. Pag sinabi kasi natin na China na ang fokusan natin, wag nang pansinin tayong gentleman's agreement, parang pinapaligtas natin dyan si Duterte. Talaga may kalupitan talaga siya. At kahit marami ang nagpapahiwatig at nagsasabi na wala naman talagang silbing tinatawag na gentleman agreement na yan, yung verbal agreement na yan. Tulad ng sabi ko kanina, void ito kahit nga si Senator Pimentel nagsasabi na wala naman itong saysay. At kahit nga rin ito si mismong sekretary natin, sinasabi niya na hindi ito na dapat pansinin, pagtuunan ng pansin. Pero nakita niyo ang maigpit na pagtutol ng vlogger. Sabi niya, hindi dapat baliwalain niyo. Ibig man sabihin, kalaban nga natin yung China, pero hindi natin dapat paligtasin dito si Digong sa gentleman agreement na ito. Hindi natin malaman kung ano talagang dapat, kung gusto niyang kuhain dito sa pagtutol niyang ito. Yung mismo Defense Secretary na nagsabi na hindi dapat ito pag-aksaya ng panahon. Sa halip itong China, dito tayo lahat mag-focus at ito talaga kalaban natin. Hindi naman itong usapin ng gentleman agreement. Ituloy natin ang higpit na pagtutol ng vlogger na ito. Parang bakit? Ano ba Gibo? Bakit Gibo Teodoro? Anong masama dyan na sabihin natin na talagang si Duterte at si Xi Jinping ay nagkaroon ng gentleman's agreement? Yan ay pagkakanulo ni Digong sa atin. Sa gentleman agreement at kailangan pang baliwalain. Ano bang masama ron? Hindi ba't ito ang nagpapatunay ng kataksilan ni Duterte sa bayan o sa Pilipinas? Yun palang gusto niyang palabasin dito. Kaya ayaw niyang patawarin para madiin na isang traitor ang Duterte. Ito sinasabi niya. Sa halip na maniwala na lang siya, kaya sumang-ayon sa sinasabi nitong mataas nating opisyal din ng pamahalaan, at saka ako sa talino din lamang. Tingin ko mas marunong ito sa kayang Bartap Natcher ito na abogado rin katulad niya. Pero ayun yung maniwala, basta ayaw niyang palampasin yung gentleman agreement. Kahit alam din naman yun, talaga walang saysay. Talagang gusto lang talaga niya lumikha ng ingay at panatilihin na maingay sa social media ang usaping si Duterte isang traitor dahil dun sa gentleman agreement na pinasok na sa China. Tuloy pa natin to ang malulupit na paratang niya para lamang huwag kalimutan ng tao ang katraidoran di umano ni Duterte ito. China talaga ang natin, pero huwag natin paligtasin ang mga una sa ating bansa. Tama si
Oh, sabi ni Il, nako, ligtas na naman si Judas na si Digong. Yun yung mali sa ganyan eh. Dahil pinaliligtas si Digong, sa kanya maling-mali raw yun. Tapos kumuha pa siya ng mga alalay doon sa mga alipuris niya. Ito kayang taong ito may party list ito, natalo lang. Loser ang taong ito, kaya ganito parang bitter talaga ang mga binibitaw, mga pananalita. Natalo ito dahil sumama ito sa kay Lini nung nakaraang 2022 election. At ngayon, itong kinukuhaan niya ng mga komento, binabasa niya pag alam niya talagang pandurog kay Duterte. Mga supporters niya rin ito doon sa kanyang party list na dating natalo. Siyempre, kahit naman talo, di meron naman siyempre mga supporters yun. Kahit ba 10-20 meron niya, hindi nga lang manalo dahil hindi rin maniwala sa kanya ang tao. Tuloy natin kung gaano siya kalupit talaga. Kalupit sa mga Duterte. Oh, tama ito si Lauren Santos. Fokusan ang China, pero panagutin din yung mga traidor dito sa bansa. Hindi pwedeng hindi. Ito yung mga emphasis niya ng mga traidor makapili. Mga taksil. Hindi lang yata siguro nasa 10 bis niyang binabanggit dito. Wala sa ibang inuulit-ulit. Alam ko naman na abogado ito, marunong ito. Siguro alam naman niya yung kasaysayan ng Scarborough. Kung bakit dito siya ngayon lagi nakapokus sa ayungin. Na kung saan ito yung inabot ni Duterte. Ito yung maupo na talagang may pwersa ang Pilipinas pa dito. Lang andun pa yung ating Sierra Madre. Pero itong Scarborough Shoal, alam nitong abogado na itong tungkol dun. Na panahon pa ni Aquino, talagang inamam na ito. At ibinigay na rin ng dating ng amo sa China. At kaya nga ngayon walang tayong control dun sa Scarborough Shoal. Ano nito ng amo niya? Dilawang kaya ang vlogger na ito. Pero hindi niya ito binibigyan ng pansin sa kanyang pag-vlog. Basta't ang mahalaga itong gentleman agreement. Binibigyan niyang dito at inuulit-ulit sa isang pagtataksil ng Duterte. Pero yung pagkawala ng Scarborough Shoal, na ang Pangulo naman daw ay si Aquino, hindi niya binabanggit kung anong katraidor naman ang ginawa ng amo niya dating yun, na si Aquino. Dito mo makikita kung paano lasunin ang isipan ng tao kung hindi alam ang mga ang mga history tungkol sa West Philippines. Yung gustong palabasin ng taong ito, huwag patawarin ang Duterte at patuloy na idiin na isang taksil. Ito ang paulit-ulit niya rito. Tingnan pa natin ang mahaba pa niya ritong mga pighati at paghihimutok para lang si Duterte huwag bitawan ng ating gobyerno. Sa pag-usig dito ay taksil gawa ng gentleman agreement na pinasok nito. Bininuli Estrella, politika pa rin ang nasa isip ni Gibo. Oo nga eh. Yan ang mahirap sa mga politikong ito eh. Ha? Yan yung wala naman tayong problema. China talaga dapat ang kalaban natin. Pero anong gagawin natin dun sa mga kasabwat nila sa Pilipinas? Papaligtasin natin? Papaligtasin natin? Ha? Dahil ang sasabihin natin, ang kalaban natin, China. So, sila Sara Duterte pala at sila Digong hindi natin kalaban? Pati si Sara Duterte, dinaway na niya na bilang isang kalaban na katulad din ng pagtingin nila sa China, isa rin kalaban. Alam naman natin na itong kanyang mga silakbo na ito ng mga pananalita ay isa lang ang kahulugan nito. Bali palakasin yung sarili niya at ito nga ay politiko. Palakasin ang sarili niya sa paningin ng iba na siya ay hindi traitor at saka talagang makabayan siya. At itong mga Duterte, napapansin niya, nakikita niya at alam ng marami na ay napakalakas sa tao. Kaya nga, charismatic talaga. Sa lahat-lahat na bilang isang politiko, ito ang gusto nitong wasakin, ito ang pinipilit itong pabagsakin yung kredibilidad. At ang sa akin, itong mga ganitong klaseng tao, mamulat na tayo sa ganito. At sa akin nga, kaya marahil ito hindi nananalo. At sa kabila ng lahat na sabi ko nga, dahil sa iniidol ko rin nga ito kaya lang ganito nga ang kanyang nagiging katatayuan at mga pamamalakad ng kanyang karir sa politika. Paangatin yung sarili samantalang sinisira niya yung iba. Kung ginagawa niyang puhunan, katulad ng parati kong sinasabi, yung paggawa ng maganda.
para sa tao, papakinabangan ng tao. Doon niya paangatin ang sarili niya at doon siya magpakilala na ito ako. Ganito ang serbisyong kaya kong ibigay sa inyo. Hindi, ang gusto niya palutangin dito kung paano iangat yung sarili at samantalang ibinabagsak naman niya yung iba. Yun ang gusto kong ipakita sa inyo rito.